So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ayaw na ako ng bata. So, kanina, ikwento ko lang. So, kanina, Friday kasi ngayon, so pupunta yung bata sa school, sa English, and kasama ako kasi ako yung naghahatid sa kanya, ako yung nag-aantay sa kanya. And may COVID ngayon yung matandang babae, kaya hindi rin kami makapunta dun sa bahay ng matanda. So, ang nangyari is, okay naman siya nung una, and then pagising niya, okay naman siya galing sa tulog niya, alas 3:30 siya nagising, okay naman siya. So, hinatid ko siya sa school, okay. Pagbaba namin, okay. Tapos biglang nagbago na nung alis na namin kasi pupunta kami sa doktor, yung sa Chinese doctor. So, sa daan, ayaw niya magpahawak sa mama niya, sa akin siya humahawak. So, doon pa lang medyo na yung mama niya nakasimangot na, hindi sa akin pero sa bata parang hindi na ganun kaganda. So pinapansin ako ng nanay, so okay naman, pumunta kami dun sa Chinese na doktor. So nandun na kami, naman siya, medyo makulit lang pero nasasaway. Tapos biglang yung mama niya is naiwan sa loob ng kwarto kasi chine-check up ng doktor, and siya nakalabas na, and may kiluhan doon kiluhan ng mga doktor, so ng tao. So inapak-apakan niya yun, nilaro-laruan niya yun, and then nagalit yung babae doon sa desk. Sabi niya, galit talaga siya. Sabi niya, tinuro niya yung upuan. Umupo ka dyan. Sabi niya, ganun doon sa bata. So, yung bata, walang salita-salita, umupo. Minsan lang yan ganyan kasi parati nakikipag-away yan kapag pinapaupo ng ibang tao. So, umupo siya. So, sabi ko, ano sabi sa'yo ng matanda? Sabi niya, umupo daw ako. Sumunod naman ako, di ba? Sabi niya. Sabi ko, oo. And then, pagkatapos noon, okay naman. Nung umalis na kami, nagsimula na siyang mangulit. May mga ganun talaga, may mga sapak yung mga bata dito. Tapos nilak niya yung pinto nung hospital, anong pina-check up namin yung doktor doon, nilak niya yung pinto. So yung babae na nasa labas, hindi yun makakapasok kasi nakalock. And then sinaway siya ng mama niya, and then nag-anuhan sila muna. So okay pa yun. Pagpasok namin sa elevator, merong dalawang magpamilya na nandun, and may bata din na kasing laki niya, pero yung mga bata is behave, dalawang babae, behave lang. Tapos biglang tong alaga ko tumalon-talon doon sa loob ng elevator, and yung elevator is maingay siya, parang lata yung tunog niya, kaya sinaway siya ng mama. So ayaw niya magpasaway, ngayon binuhat siya ng mama niya para hindi nga makatalon-talon doon sa elevator. And then nung nagkakawala siya, and then sinaway na siya ngayon ng mama niya kasi nga ayaw ng mama niya na mapahiya na naman yung mama niya. So sinaway, sumigaw ngayon, nagwala doon sa loob ng elevator. Yung magpamilya na-shock sa mama, sa madam ko, nakatingin, ganyan yung anak mo, parang ganun yung Tapos parang kasi yung bata na dalawa, wala talaga, hindi sila umiimik, nakatayo lang sila, nag-aantay na bumukas yung elevator. Tapos yung alaga ko ang kulit na. Tapos biglang nung nag-away na silang dalawa ng amo kong babae tsaka yung bata doon sa loob ng elevator, pagbukas ng elevator, umalis agad yung amo kong babae, naglakad siya ng mabilis. So hinabol siya namin. Tapos hinanap namin ngayon yung sasakyan ng amo kong lalaki. Tapos nung nakasakay na kami doon, okay naman siya, pero nga marami ng mali na nangyayari. Yung alam mo yung hindi na maganda yung ugali ng bata, napapahiya na yung yung mama niya, ilang beses niya na yan ginawa, and sa maraming tao niya pa talaga yan ginagawa. Nung nakaraan, ganun din yung ginawa niya. So parang napuno na yung mama. Sumakay kami ngayon ng sasakyan ng amo ko, and then umuwi kami, tahimik lang kami. Tapos biglang meron siyang tinanong sa akin, sabi niya ngayon, may tinanong siya na hindi ko napansin, or hindi ako nakafocus. Nakasagot ako ng no, or nakalimutan ko na kung yes or no yung sagot ko, and hindi siya natuwa dun sa sagot ko kasi gusto niya parati yung sagot is, alam mo yun, magtugba sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kapag sinabi mo na no, tapos yung gusto niyang sagot mo is yes, away talaga kayo. So ganun yung nangyari. Kanina nag-no ako kasi hindi ko naintindihan, hindi ako nakafocus sa kanya kasi parating na kami sa bahay,
ano na, pababa na kami ng ng building, yung na ba, magpa-parking na yung sasakyan. Tapos biglang sabi niya ngayon, ayaw na kitang maging helper, sabi niya. Hindi na kita gusto, sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, palitan ka na or umuwi ka na sa inyo, sabi niya ganun. Tapos parang paulit-ulit niyang sinabi yun. Nung una, hindi ko minain. 2 beses niyang sinabi. Tapos sabi niya, sino magluluto ng pagkain ko? Wala, pero ayaw talaga kitang maging helper, gumanon siya. Kalmado lang akong sumagot. Sabi ko, sige. Sabi ko ganun sa kanya, sige, okay. Sabi ko, sabihin mo sa mama mo. Sabi ko, 1 buwan lang. Sabi ko ganun sa kanya. Sunod na buwan, wala na ako dito. Ginanon ko talaga. Sabi niya, ayaw na talaga kitang maging helper. Sabi niya ganun talagang, I don't like you as my helper. Sabi niya, I don't want you anymore as my helper. Tapos sabi niya ganun. Tapos sumigaw ngayon yung amo kong lalaki. No! Sabi ganun ng amo kong lalaki. Nakahinto na kami, nakapark na kami. Tapos biglang, hihirit pa yung bata, na ayaw ko nga sa kanya, ayaw ko na siyang maging helper. Ako kalmado na ako, sabi ko kasi, sabihin mo sa mama mo, sabi ko ganun sa kanya. Sunod na buwan, wala na ako dito, gumanon lang ako, kalma lang. Tapos yung babae, nakikinig lang kasi nasa likod kaming dalawa, 4-seater lang naman yung sasakyan, nasa likod kaming dalawa ng bata, sila yung nasa harap. Tapos sabi ng amo kong lalaki, no, sabi niya ganun. Tapos ayun na, nagsalita na siya, pinagalitan niya na yung bata. Tapos, nagpapakampi ngayon yung bata, tahimik lang yung nanay. Nagpapakampi siya ngayon sa nanay. Bigla siyang pinagalitan ngayon ng nanay. Tapos nag-away sila. Basta doon sa loob ng sasakyan, medyo matagal kaming nakalabas. Inantay ko sila kasi hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi nila. Pero dahil nga doon sa sinabi ng bata sa akin, kaya nagalit yung mama and nagalit yung tatay. Yung tatay talaga yung nagalit. First time na sumigaw talaga siya kanina and talagang alam mo yung ang bilis ng salita niya. Sabi niya, kasi nga, na ako alam kasi ng amo ko, kapag kalmado ako, mas dun sila natatakot. Kapag yung boses ko iba, kapag yung boses ko kasi yung maliit na malambing, ibig sabihin, okay ako nun. Pero pag yung, okay, tell to your mommy, next month, I was not here anymore. Sabi kong ganun. Tapos, yun sabog na lahat. Talagang, pinagalitan na yung bata. 2 na sila nagalit sa bata. Tapos yung bata ngayon, umiiyak na. Ako nandun lang, nakaupo lang ako. Umiiyak na ngayon yung bata. Tapos biglang nananakit na yung bata sa nanay. Sabi niya ngayon sa nanay, iluluto kita. Sabi niya, I cook you. Sabi niya ganun. Tapos nananakit kasi yan siya sa nanay niya. Ako hindi niya na ako sinasaktan. Pero yung nanay parati na. Tapos piniga niya ngayon yung nanay. Tapos parang yung nanay kasi hindi nananakit, hindi sila nananakit dito yung mga parents. So, galit lang talaga yung nanay. Tapos, lumabas ngayon yung nanay, lumabas na din ako, kinuhanan ko siya ng tissue. Tapos, ayun, nagpakarga siya sa akin. Tapos, nung nag-aabang na kami ng elevator, bumaba siya. Pinuntahan niya uli yung nanay niya, tapos pinagalitan niya. Alam mo yung may mga sinabi siya na hindi ko naintindihan, pero sobrang sama na ng loob ng nanay kasi ilang araw niya na yung ginagawa. Kapag na magkakasama kami, parating napapahiya yung nanay, tapos parang naipon-ipon na ba na minsan inaano na lang ng nanay, pero parang ngayon nai-stress niya sa ugali ng bata, hindi niya na makontrol. Ang nangyari is pag-akyat namin dito sa bahay, sabi ko maghugas siya ng kamay. Naghugas ng kamay yung nanay, nag-umihi, and then pumunta sa kusina. Sinabi sa akin kung ano lulutuin, maglugaw lang daw. Tapos sabi niya sa akin, nagpipigil lang pala siya ng luha. Sabi niya sa akin, magluto ka na dyan. Naglusot-lusot lang siya. Sabi niya, magluto ka dyan. Sabi niya ganun, bababa lang ako, bibili ako ng itlog na maalat, yung itim. Tapos, sabi ko, bili ka ng luya kasi wala ng luya, baka makalimutan ko. Sabi niya, sige. Tapos, biglang, tapos na kaming naligo ng bata. Buti na lang kamo, chinek ko yung cellphone, may message yung amo kong babae. Sabi niya, magluto ka na, wala akong makitang itlog na itim. Sabi niya, baka sarado na sila lahat. So, magluto ka na dyan, wag niyo akong hantayin. Sabi ko, lulutuan din kita. Sabi niya, oo, isama mo ako sa luto. Tapos ayun, sabi niya, pakainin mo na sila. Mauna na silang kumain. Tapos ayun, nagluto lang ako. Pinauna ko silang kumain. Tapos, nagtanong pala yung amo kong lalaki. Sabi niya, hindi niya kasi naririnig yung amo kong babae. Tapos nung kainan na, wala. Tapos sabi niya, nasan si madam? Sabi niya ganun. Sabi ko,
nagpaalam sir, sabi bumaba, ano daw, bibili ng itlog na itim. Sabi niya, sabi ko wala daw itlog, sarado na daw. Sabi niya, baka manok na yung hinanap. Sabi gano'n ng amo kong lalaki. At then, kumain lang sila, pinakain ko din yung bata. Tapos, naglinis ako ng mga bag. And then, naligo ako. Mag-aalas 10 na. Nandun na ako sa kusina ko makain. Dumating yung amo kong babae. Pulang-pula yung mata, grabe, magang-maga hanggang ngayon. Umiyak pala siya sa labas. Ganun kasi siya guys, kapag sobrang sama ng loob niya and hindi niya masaktan-saktan yung bata, ang ginagawa niya, umaalis siya. Ayaw niya lang makita yung bata, tapos umiiyak siya. Ginawa niya din yan nung nakaraan, yung pinahiya din siya ng bata doon din sa Chinese na hospital na doktor. And then doon din sinigawan siya ng bata na, I don't like you. Tapos akala ko okay lang, pero umalis siya muna. Sabi niya, mauna na ako. Tapos ang tagal niyang bumalik. Tapos nung pagbalik niya din, nun mapula din yung mata niya. Tapos kanina, pagtingin ko, kasi yung kusina nandun sa may pinto, malapit, diba? So pagtingin kong ganun, pulang-pula yung mata niya. Yung, alam mo yung parang mga 2 oras siyang umiiyak. Kasi magta-3 oras siyang nasa labas. So sabi ko sa kanya, okay ka lang ma'am? Sabi ko ganun sa kanya. Alam ko kasi, na ano ko na yung ugali niya. Sabi niya, okay lang ako. Sabi niya ganun. Tapos pumunta siya sa dito, and then sabi ng bata sa kanya, gusto mong pasalubong? Sabi ng bata, pamili ka dyan kung alin sa dalawa, sabi ng bata. Tapos kinausap niya lang yung bata, pero umalis siya kaagad. Tapos binalandra niya yung pinto, tapos naligo siya. Hindi siya kumain ng hapunan. Sabi niya, ilagay mo na lang yan sa ref, ayaw kong kumain. Ayan, so ayun lang, grabe yung ng bata, hindi na makontrol. And ngayon nahihiya na sila kasi yung tatay, nung wala pa ako dito, parating inaaway ng mama yung bata kasi nga sobrang kulit. So parating niyang pinapaiyak kasi syempre nagagalit siya parati. Tapos yung tatay, pagka alam na umiiyak yung bata, pinupuntahan agad ng tatay. And then alam mo yung harap-harapan na kinakampihan niya yung bata, pinapagalitan niya yung nanay. Parang lumaki yung ulo ng bata. Ngayon hindi na makontrol ng nanay. Tapos pag tinanong ko kung bakit siya sumisigaw, ang sagot sa akin ng bata, sumisigaw nga din daw yung nanay niya, bakit siya hindi. So hindi na talaga makontrol. And ngayon hiyang-hiya siya. Alam ko kung bakit umiyak yung amo kong babae. Tumatawag yan siya sa mama niya, doon sa mama niya, and doon nagsusumbong yan siya, and doon niya sinasabi lahat, and umiiyak siya. Ganun yung ginagawa niya. Kasi nagsumbong sa akin yan yung Indonesian doon. Sabi niya, kapag ganyan, tumatawag yung amo mo, and nagko-complain siya na hindi niya na daw makontrol yung bata, na hirap na siyang disiplinahin, na nakakahiya na yung ginagawa. So ang magugulat na lang talaga sila, magpapasa na ako ng termination later dito, bahala sila dyan. Grabe na, pag umalis ako dito, siguro yung ugali ng bata ngayon magta times 2 yan. Kasi ngayon, siya napipigilan ko pa. Mas takot pa sa akin yung bata kaysa sa mama niya. Pag ako nagsalita, makikinig yan siya. Kapag sinabi ko sa nanay, away muna sila bago siya sumunod sa akin. Pag sinabi ko, ubusin mo yan, ginaganon ko yan. Ubusin niya talaga yan. And sumusunod siya kapag sinabi ko, ligpitin mo yung kalat mo, inuunti-unti ko na siyang dinidisiplina kasi hindi na nakakatuwa yung ugali niya. Kapag nasa labas kami, nadidisiplina ko siya. Kapag nasa labas kami, pinapagalitan ko yan siya kapag mali niya. Katulad nung kahapon, ang salbahe niya, merong bata na lumambitin sa monkey bar, and then hindi na makababa kasi pandak yung bata sobrang mga 4 years old, 5 years old lang kaedad niya. So ngayon umakyat sa bar, and then lumambitin, ngayon hindi na makababa. And then tawag siya ng tawag sa mami niya ng tulong. So yung mami niya, marites, hindi napansin. So sabi ko, you need help? Tapos hinahawakan ko siya para nga makababa siya. And sabi nung alaga ko, don't help him Jen. Tapos hindi ko pinapakinggan. Tapos nung napababa ko na yung bata, nagalit na sa akin yung alaga ko. Sabi niya, hindi ka nakinig sa akin. Sabi ko, ano gusto mo? Pabayaan ko yan dyan na mahulog, mamatay? Sabi ko ganun sa kanya. Ikaw, napakawalang mo. Talagang pinagalitan ko dun sa park. Sabi ko, yung ganyang ugali, hindi yan nakakatuwa. Ginanon ko siya. And then nakikinig siya. Tapos sabi niya sa akin, go away Jen, go away. Sabi niya ganun sa akin. Ay, di,
mas gusto ko yun kasi mas nakakaupo ako sa upuan. Kapag naglalaro kasi yan siya, gusto nandyan din ako katabi. Naglalaro din dapat or kasama niya. So, nung pinalayo niya ako, ay nakaupo. Salamat, nakaupo ako, nagsiselfone. Pinabayaan ko sa dyan. Tapos maya-maya, lumapit din naman siya sa akin nakikipag-usap. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ganyan yung ugali. Akala mo nakakatuwa yung ganyang ugali. So, pinapangaralan ko siya para kahit papano mabali yung sungay niya. Pero mahirap nang baliin. Dapat, nung bata pa to, inano na to nila eh. Tinuruan na nila na magandang asal. Ngayon, hindi na kaya. Alam mo ba, kapag nagsasalita siya, tapos i-interrupt mo, sasabihin niya, I'm talking! You don't have an attitude. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, wala kang batasan. Sabi niya ganun kasi nga daw, nagsasalita daw siya, tapos kinat ko daw. Sabi ko ganun. Wala namang kwenta yung sinasabi mo. Ginaganon. Minsan sinusumbong ako sa mama nito kapag Sabado, naririnig ko na lang na merong Jen na sinasabi sa basta pag yan siya, nagsusumbong yan siya, tas may Jen. Buti na lang yung nanay. Iniipon lang siguro yung mga atraso ko dyan sa bata. Iniipon lang. So, pinapabayaan lang. Basta sumbong lang ng sumbong ng bata. Ako naman, kada labas namin dalawa, kapag ako nagsusundo, pangaral ng pangaral ako sa kanya para naman kahit papano, meron siyang good manners in right conduct, char. So, ayun lang guys. Sabi niya sa akin, hindi niya daw ako gusto. Ayun, hinamon ko ng terminate. At least alam nila na okay lang kahit wala akong trabaho. I can leave, char. So, kapag kasi pinagkita niya, no, don't terminate me or don't bring me back to Philippines. Ay, mas lalong, mo yun, yung parang ginatungan mo sila na salbahiin ka. Pero sige, sunod na buwan, tignan mo, ganun talaga ako kanina. Yung mama talaga, first time niya kasi narinig na hinamon ko yung bata eh. Sabi ko, okay, next month, sabi ko ganun talaga sa bata. First time niyang narinig, kaya kanina parang talaga siya, and umiyak siya, magang-maga talaga hanggang ngayon. Tapos, okay naman siya sa akin nung nagtututbrush ako. Sabi niya, matulog ka na. Tapos sabi ko, sige. Tapos pumunta ako ng CR, magtutbrush, and then sinabihan niya na din ang bata na pumasok ng kwarto. Kahit nasa CR ako, nakasarado yung pinto, nagpaalam pa din siya sa akin. Sabi niya, good night, Jen. Sabi ko, good night, ma'am. Ayan. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Thank you for watching. Bye-bye.